Purihin po ang Panginoon sa umagang ito at ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay matatagpuan po natin sa Lucas chapter 10 verses 25 to 37 at may pamagat po ito na ang mabuting Samaritano. Babasahin ko po muna. May eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, anya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo iyan at mabubuhay ka. Sangad ng eskriba na huwag siyang lumabas na kahiya-hiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem, patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ng isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya ay lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop. Dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo, ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Verse 37, ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, sumayo ka at gayon din ang gawin mo. Tayo pong lahat mo ko, tayo manalangin. Aming Amang Banal, kami po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa oras na ito, O God, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan sa aming mga buhay. At muli, Panginoon, aming pong idinudulot sa iyo ang mga salita mong ito. Patuloy niyo itong pagpalain, basbasan, at patuloy niyo pong gamitin ang iyong abang lingkod, Panginoon, na maging daluyan ng iyong mga kapahigan sa oras na ito, O God, na kung saan, Panginoon, ito po'y maunawaan ng mabuti ng bawat isa sa amin at patuloy kami na mamuhay, Panginoon, na maging kalugod-lugod at karapat-dapat sa iyong banal na na may pag-ibig, merong habag sa aming kapwa, O God. At salamat po, aming inangkin ang tagumpay sa umagang ito na ikaw ang mahayag madakila, maluhal ti maparangalan. At thank you, Holy Spirit, ikaw po ang aming dakilang guro sa oras na ito. At balutin mo po ng iyong banal na presensya, lugar nito ang malanang pulpito ng iyong banal na dugo. In Jesus' mighty name, amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, ang pamagat nga po dito, ang mabuting Samaritano. Paano po ba maging isang mabuting Samaritano? Bilang po ba ikaw ay isang mananampalataya, sapat na kaya na tayo ay tumatayo sa pulpito para mangaral ng salita ng Diyos? Sapat na kaya na tayo ay nagpapaawit, nananalangin, at tayo ay humahayo upang mag-evangelize at ipangaral natin ang mabuting balita ng kaligtasan upang tayo ay maging isang mabuting Samaritano? So ngayon po, pag-aaralan po natin ang buhay ng mga kumbaga sila'y kilalang tao, mga tao na ginagamit sa iglesia. Pero hindi po sila makitaan ng pag-ibig sa kanilang mga puso dahil wala silang pagmamahal, wala silang habag, wala silang pagmamalasakit sa kanilang kapwa. Bagamat nakikita nila ang kanilang kapwa na nangangailangan na ng tulong. Amen? Kaya dito po makikita natin ang ating mga sarili. Ako baga isang mabuting Samaritano. Ako baga isang mabuting mananampalataya sa harapan ng Diyos at sa harapan ng aking kapwa, lalo sa mga kapatid ko sa pananampalataya. So dito po, merong isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, anya, ano ang dapat kong gawin upang makamit ang buhay na walang hanggan? Alam niyo po ba ang eskriba? Ang eskriba po ay tagapagturo ng batas at dalubhasa siya sa kautusan ng Diyos. Yun po ang katangian ng isang eskriba. So ibig sabihin nun, siya po ay merong katungkulan at siya po ay alam niya. Dalubhasa nga po siya sa mga kautusan ng Panginoon, sa batas ng Panginoon.
Pero dito, sinusubok niya ang Panginoon. Kasi bakit? Hindi kasi nila tinatanggap ang Panginoon. Nakikita po natin na bagamat sila ay ginagamit, nangangaral ng salita ng Diyos at nalubhasa nga po sila sa kautusan ng Panginoon na ibinagkaloob sa kanila. Pero meron po silang doubt sa ating Panginoon. Hindi po nila kinikilala ang ating Panginoon na siyang ipinadala na Kristo o Misaya para maghandog ng kanyang buhay para tayo itubusin sa ating mga kasalanan. Kaya po dito, sinubukan po ng eskribang ito ang ating Panginoon. Kaya ano sabi niya, guruan niya, anong dapat kong gawin upang magkamit ng buhay ng walang hanggan? Di ba sa panahon natin ngayon, anong kailangan natin upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan? Tayo ay manampalataya sa Panginoong Hesus, sa ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan, tanggapin natin siya na ating Panginoon tagapagligtas at nasa atin ang buhay na walang hanggan. Pero ano ang sinagot sa kanya ng ating Panginoon? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo doon? Roon, tumugon siya, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong pag-iisip. At ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. So, anong pagmamahal ang ating ipadama sa Diyos? Ibigin natin siya na buong puso, isip, lakas at kaluluwa. So, ibig sabihin nun, talagang naroon yung ating pagmamahal sa Diyos, yung ating paglilingkod sa Panginoon ay talagang nag-aapoy sa ating mga puso. Kumbaga siya yung nasusunod sa ating mga buhay. Kaya nga, iniibig natin siya ng buong puso, isip, lakas at kaluluwa. Pero kung hindi natin sinusunod ang kanyang mga utos niya, ay hindi po makita talaga sa atin na iniibig natin siya ng buong puso't isip, lakas at kaluluwa. Amen. Kung ang buhay natin ay inuubos lamang natin sa araw-araw sa mga bagay ng mundong ito. So hindi po makita yon sa bawat isa sa atin. Ang hinihingi po niya sa atin, ang kanyang unang utos, sapagkat ngayon po nasa 2 utos na lang po ang ibinigay sa atin. Dati ay 10 utos, sa lumang tipan ngayon ay dinalawa na lamang. Sinamarize na lang po nila. Ang una nga po yung ibigin natin ang Panginoon Diyos ng buong puso't isip, lakas at kaluluwa. Alam niyo po, kung meron po tayong ganitong klaseng pag-ibig sa Diyos, tayo man po ay mabigo sa ating mga magulang, sa mga tao na inaasahan natin, tayo man ay kanilang sasaktan, mababaw lamang po ang sakit na ating maramdaman. Bakit? Sapagkat mas iniibig natin ang Diyos ng buong puso't isip, lakas at kaluluwa. Pag sinusunod natin yon, tayo po ang nakikinabang doon, hindi po ang Diyos. Masigit na tayo po ang nakikinabang doon. Dahil naroon ang kapayapaan, naroon ang kagalakan, naroon ang kakuntintuhan sa buhay. Wala man tayo ng mga bagay na mundong ito. Ngunit pag inibig natin ang Diyos na buong puso't isip, lakas at kaluluwa, wala po tayong takot na mararamdaman. Amen? Hindi tayo nalulungkot. Kung loob man, wala ako ng mga bagay na yan. Kung loob man, iniwan ako ng aking asawa. Kung loob man, nabigo ako sa aking buhay, pamilya, okay lang. Dahil ang Diyos ay iniibig ko ng higit sa lahat. Amen? Siya ang nagpupuno na lahat ng mga kakulangan natin sa buhay. Lumaki man tayong walang magulang, broken family, lumaki na watak-watak kayo magkakapatid. Pag inibig mo ang Diyos ng buong puso't isip, lakas at kaluluwa, yung pag-ibig na hinahanap mo, ang Diyos po ang nagpupuno na yun sa puso natin. Siya mismo ang naglalagay nun sa puso't isip natin. Amen? So, naroon po yung kapayapaan, naroon ang kagalakan. Sa kabila na tayo ay nabibigo sa mga bagay ng mundo. Nasa kabila na nawasak ang ating pamilya dahil sa mga masamang agos ng mundo ito. Yung ating asawa puro kawalang hiyaan ang ginagawa, namumuhay sa barkada, sa bisyo, okay lang. Bakit? Kasi mas iniibig ko ang Diyos ng buong puso't isip, lakas at kaluluwa. Okay lang, mawalan ako ng magulang, mawalan ako ng mga mahal sa buhay, basta't ang Diyos ay nasa aking puso, ang Diyos ay nasa aking buhay, ang Diyos ang nagpupuno anumang kakulangan sa buhay ko sa mundong ito. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. So siya yung busing, siya yung masusunod sa buhay natin. Kasi ang sabi nga po ng Panginoon, kung malahininga ang ating pag-ibig at paglilingkod sa Kanya, tayo Kanyang isusuka. Kaya ang hiningi po talaga niya sa atin, ibigin natin siya ng buong puso't isip, lakas at kaluluwa, dahil ayon ng Diyos na tayo ay masaktan, ayon ng Diyos na dalhin natin ang ating sarili sa matinding kabiguan o kapaitan ng ating mga buhay. Kasi pag mahal natin ang Diyos, talagang ano man ang nangyayari sa buhay natin, pag mahal natin ang Diyos, mararamdaman mo pa rin yung kagalakan at kapayapaan na galing sa Kanya kasi masaya ka sa presensya niya. Amen?
At ano yung pangalawa? Ibigin natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. Yung bang sinasabi mo rito, ibigin natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. Paano po ba natin iniibig ang ating sarili? Paano natin inaalagaan? Di ba siya ating pinapakain 3 times a day? May merienda pa ng alas 10, may merienda pa ng alas 3, may midnight snack pa. At may mga food supplement pa tayong iniinom. Bakit? Dahil mahal natin, iniingatan natin ang ating mga sarili, pinapahalagan natin ang ating mga sarili. Hindi natin sinisira o sinisiraan ang ating sarili. Di ba ga? Sino rito na ang gusto niya wasakin niya ang kanyang sarili? Sinasaktan, kinukurot, tinatadyakan, sinasampigahan, sinisira ang puri. Palagi ko naman, hindi po natin gagawin yun sa ating mga sarili sapagkat kung mangyayari tayo mismo ang unang magpuprotect sa ating mga sarili, dahil ayaw natin na mangyayari sa atin iyon. So yun yung hinihingi sa atin ng Panginoon, kung paano natin minamahal, pinapahalagaan, iningatan ang ating mga sarili, yun din ang hinihingi ng Diyos na ating ipadama o gawin natin sa ating kapwa. Amen? Kasi kahit, sabi nga, kahit ikaw ay magaling ka magaling na ikaw ay magaling sa mga bagay na espiritual at talagang epektibo ka na ginagamit sa loob ng church. Kung wala naman po tayong pag-ibig, pagmamahal at pagmamalasakit sa ating kapwa, wala rin pong kabuluhan. Magiging katitisuran po tayo. Amen? At marami, lalo na kung tayo ay mahilig pa tayo na maninirang puri sa ating kapwa, ay tayo po ay hindi magiging epektibo at hindi po tayo magiging isang mabuting Samaritano. Kahit anong galing natin na ikaw ay magaling kang mangaral ng salita ng Panginoon, magpaawit o manalangin, ano man yung mga spiritual gift na yan, kahit nasa iyo pa ang lahat ng iyan, kung wala po tayong pag-ibig, wala pong kabuluhan ang lahat ng ating ginagawa. Kaya nga po, sinasabi rito na ibigin ng ating kapwa katulad ng ating sarili. So hindi natin nanakawan, hindi natin papatayin, di ba ga? Ikaw bagay, kaya mo nga patayin ang sarili mo, kaya mong nakawan ang sarili mo. So hindi mahirap pong gawin 'yun ang mga bagay ni conforme lang pag talagang kumbaga yung utak mo ay nakontrol na ng kaaway, kaya mong kitilin ng iyong buhay. Pero pag ikaw ay nasa Panginoon, ginagamit ka ng Panginoon at nasa iyo ang Holy Spirit, hindi po nating magawa ang mga bagay na iyon. So, ang kailangan po, ibigin natin ang ating kapwa, alagaan natin, mahalin natin, tanggapin natin sila. Katulad ng pagmamahal at pagtanggap natin, pag-aalaga natin at pagmamalasakit natin sa ating mga sarili. At dito nga po, meron pong ibinibigay ang Panginoon na halimbawa doon sa eskribang iyon. Kaya sabi nga po rito, anong sinabi ng Panginoon? Tama ang sagot mo, wika ni Jesus, gawin mo yan at mabubuhay ka. So, yun yung isinagot ng eskribang iyon. Na yun yung kautusan na kailangan natin gawin. Sabi sa verse 29, sa hangad ng eskriba na huwag siyang lumabas na kayahiya, tinanong niya uli sa Jesus. Sabi niya, sino naman ang aking kapwa? Para namang, kumbaga, ayaw siya mapahiya. Talaga hanap siya ng butas. Para mapahiya ang Panginoon at hindi po siya yung mapahiya sa kanyang sarili. Kaya tinanong niya, sino naman ang aking kapwa? Siyempre, isang napakasimpleng tanong. Alam naman po natin kung sino yung ating kapwa. Dibaga, yung kapwa mo, yung kapitbahay mo, kaibigan mo, mga mahal mo sa buhay, kapatiran mo sa church, yan po ang ating kapwa. At ang sabi nga po ng Panginoon na sa lahat ng pagkakataon, samantalahin natin na gumawa ng kabutihan sa ating kapwa, lalong-lalo sa mga kapatid natin sa pananampalataya. At so dito po, meron pong ibinigay na halimbawa din ang Panginoon upang tayo ay maging isang mabuting Samaritano. Sabi po rito ng Panginoon, sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. So, may isang taong naglalakbay, buhat siya sa Jerusalem patungong Jericho. Alam niyo po kung gaano ito kalayo? Ang Jerusalem papuntang Jericho, ito po ay 20 kilometers. At meron doon 1 kilometro na siya po ay matarik at siya po ay palusong na kanilang nilalakbay. At doon sa lugar na iyon, sa lugar po na iyon, ay meron po doong mga nag-aabang na mga tulisan. So ipagpatuloy ko po, nabasahin dito. Sabi rito,
Sumagot si Jesus, may isang tao naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. So anong ginawa sa kanya? Siya ay hinarang ng mga tulisan, kinuha yung kanyang damit sa katawan. So ibig sabihin, hinubaran talaga siya. At ang sabi rito, siya ay binugbog at halos patay na ng iwan. Kasi nga po, itong lugar na ito, mula Jerusalem patungong Jericho, may mga tulisan po doon na nag-aabang. At lalong-lalo na pag nag-iisa ka, talagang ikaw ay kanilang nanakawan, ikaw ay kanilang sasalakayin. Katulad po ng taong ito, na siya ay isang maglalakbay, ang taong ito, na mula Jerusalem papuntang Jericho, siya po ay naglakbay. At doon nga po, hinarang po siya ng mga tulisan. Siya ay hinubaran, binugbog, at halos iniwan na siya ay patay na. Ang tulisan na, ang taong ito na naglalakbay. At sabi po rito, nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya ay lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Sino yung unang dumaan? Isang saserdote. Ang isa pong saserdote, siya po ay isang preacher o tagapangaral ng salita ng Diyos. Pero anong ginawa niya? Nakita niya ang taong ito na hinalong ng mga tulisan, na iniwang hubot-hubad at halos naghihingalo na. Ano po yung kanyang ginawa? Siya yung unang dumaan, nakita niya ito. Pero anong ginawa niya? Siya lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Lumihis po siya, umiba po siya ng daan na dapat ito'y kanyang lalapitan, ito'y kanyang tutulungan, ito'y kanyang aabutin, ito'y kanyang gagamutin, o ano man pwedeng itulong na gawin niya para mabuhay ang taong ito. Pero anong ginawa po niya? Lumihis siya ng daan. Ibig sabihin nun, umiba siya ng daan. Siguro iniisip niya, malilate ako'y papunta pa sa Jericho, ako'y may pupuntahan pa, ako'y mangangaral ng salita ng Diyos, kaya hindi ko pwedeng tulungan ng taong iyan. Istorbo lang yan, maaabala ako. Kaya, ang ganda, lumihis po siya ng daan. So, makitaan po ba ang taong ito na siya isang mabuting Samaritano? Tama bang gawin ito ng isang preacher o nangangaral ng salita ng Diyos na may taong nangangailangan na hindi mo siya tinulungan? Yung bagay ka lugod-lugod sa Panginoon, di ba hindi? Kasi kung ikaw ay nangangaral ng salita ng Diyos, alam mo ang salita ng Panginoon, na kailangan mong tulungan ang taong ito, siya iyong gagamutin o dadalhin mo sa isang paggamutan para ang taong ito ay mabuhay. Pero iba ang kanyang ginawa. Lumihis po siya ng umiwas po niya, iniwasan po niya ang taong ito na nangangailangan ng tulong na halos maghihingalo na. So makitaan po natin ang taong, kapag siya ay saserdote, nangangaral ng salita ng Diyos, ay wala po siyang habag, wala po siyang pag-ibig, at wala po siyang awa sa kanyang kapwa. Amen? So dapat, yun po yung unang dumaan, yung saserdoting iyon. At ang sumunod naman na dumaan din ang isang Levita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Alam mo po ba kung ano ang Levita? Ang mga Levita ay pinili ng Diyos mula sa angkan ni Levi. Ang mga Levita, sila ay pinili ng Diyos, espesyal sa mata ng Panginoon, sa puso ng Panginoon, sapagkat sila lamang ang pinagkakatiwalaan ng Diyos na ng tundang tipanan, magtayo nito, sila lamang pwedeng pumasok doon, sila lamang pwedeng magbuhat at mag-alis nito kung kailangan nilang alisin, at sila lamang ang binigyan ng karapatan na tumira doon sa paligid ng tuldang tipanan, sapagkat sila lamang ang binigyan ng authority o karapatan na pumasok at humawak na maging ng mga kagamitan doon at magbuhat ng tuldang tipanan. At ang sino mang sungoy nito na siya pumunta doon, humawak ng mga bagay doon na hindi siya Levita, siya ipaparusahan, hindi sila ipapatayin. So ang mga Levita po, sila ay malapit sa puso ng Panginoon. Bakit? Sapagkat sila nga po ay pinili ng Diyos na pinagkatiwalaan. Sa kanila ipinagkatiwala ang tuldang tipanan. Amen? Pero ano pong ginawa nila?
Sila ay naglilingkod din sa Panginoon kapag sila ay mga worshiper ng Panginoon. Pero anong ginawa nila? Tinignan lang nila ito at nagpatuloy ng kanilang lakad. Hindi po nila tinulungan, hindi sila naawa, hindi sila nahabag. Hindi man sila gumawa ng paraan para ang taong ito ay magamot man lamang at matulungan ang taong ito upang siya ay mabuhay. Ito po'y kanilang, sila po'y nagpatuloy lamang at tininan lamang nila. Siguro, parang ganan, ay kaawa naman. Ano na kayo nangyari sa kanila kaya buhay pa. Pero wala naman tayong ginawang paraan para lapitan ito, mabigyan man lang ng tubig, madamitan man lang. Wala pong ginawang ganon. So, hindi po sila naging isang mabuting Samaritano. Ang tao, ang Levita, bangapat sila ay mga lingkod ng Panginoon. Ang saserdote, ang Levita, yung pangalawang dumaan, pero wala silang ginawang paraan. Hindi sila naawa, hindi mo sila makitaan ng pagmamahal o pagmamalasakit sa kanilang kapwa sapagkat hindi po sila parehas na tumulong sa taong ito na hinarang ng mga tulisan. Ang sabi nga po dito sa 2 Corinto 13:2, kung ako man ay may kakayang magsalita ng mensahe. So ito po ay para sa mga naglilingkod, ginagamit ng Panginoon, pero wala naman silang pagmamahal at pagmamalasakit sa kanilang kapwa. Kumbaga yung kanilang pananampalataya ay walang kalakip na pag-ibig. Ibagamat sila ginagamit ng Panginoon o hindi sila makikitaan na may pagmamahal sila at pagmamalasakit sa kanilang kapwa. Kaya ano man yung ginagawa nila, ito ay mga walang kabuluhan. Bagamat sila ay epektibo na ginagamit sa loob ng church. Ang sabi po rito sa 2 Corinto chapter 13 verse 2, kung ako man ay may kakayang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano pa't nakapagpalipat ako ng mga budong, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. So lahat po ng ating ginagawang pagpapagal, paglilingkod, kahit anong galing po natin na tayo ay ginagamit sa loob ng church, kung wala naman po tayong pagmamahal, pagmamalasakit sa ating kapwa, at wala tayong habag, wala pong kabuluhan ang lahat ng ating ginagawa. Sabi po rito, di ba po, na walang kabuluhan ang lahat ng ating ginagawa. Kailangan yung ating pananampalataya, yung ating paglilingkod, dahil si Kristo ay nasa buhay mo, ang Holy Spirit ay nasa iyo, dapat makitaan tayo ng pag-ibig sapagkat yun ang unang bunga ng Banal na Espiritu Santo, ang pag-ibig. Di ba siyam iyon, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabutihan, kasama na doon, katapatan, kainaunan at pagpipigil sa sarili. Pero yung kabutihan, yung pag-ibig ay hindi po nakita sa mga saserdote at sa mga Levitang ito sapagkat hindi nila tinulungan yung tao na nangangailangan ng kanilang tulong. Kaya wala pong kabuluhan ang ginagawa nating paglilingkod. Kumbaga wala siyang kalakip na gawa. Halimbawa, yung kapatid mo nangangailangan ng tulong, ay ayaw nating tulungan, pero sabihin mo lang, kaawa naman yung kapatid ko, nagugutom, walang makain, pero ikaw naman ay sobra-sobra ang pagkain mo, hindi mo man lang abutan, ay walang kabuluhan din po yung ginagawa nating paglilingkod natin sa loob ng iglesia. Amen. Halimbawa yung kapatid mo walang maisuot na damit, na nangaligig na, ginaw na. Pero sasabihin mo, ikaawa naman, ginigin na, walang maisuot. Pero hindi naman natin kayang abutan ng damit para sila ay hindi lamigin. So, baliwala lang po yung mga salita na lumalabas sa ating mga bibig kung wala itong kalakip na gawa. Amen. So kailangan pag isa tayong mananampalataya at tayo ay ginagamit ng Panginoon, dapat una tayong makitaan ng pag-ibig at kabutihang loob. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. So sino yung pangatlo na dumaan? Yung dalawa, yung saserdote, yung Levita, hindi na tinulungan. May pangatlo pong dumaan, ito sa verse 33. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon, nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Alam niyo po ba kung anong Samaritano? Ang mga Samaritano po ay sila yung mga tao ang mga Hudyo ay hindi nakikihalubilo sa kanila sapagkat ang tingin kasi ng mga Hudyo, lalo yung mga saserdote, mga Levita, sila ay banal. Sila ay tunay na sumasamba sa Diyos. Sila yung tunay na mananampalataya. Sila lamang ang mga tunay na anak ng Diyos.
Kaya ayaw nilang makihabilo sa mga Samaritano sapagkat ang tingin nila sa mga Samaritano ay mga hindi banal, sila'y mga makasalanan. Naalala niyo po yung si Jesus ay pumunta sa isang balon at naroon yung isang babae at humingi siya ng tubig. Ngunit nagtaka yung babae, sabi niya, bakit ka nakikipag-usap sa akin? Ako isang Samaritana at ikaw isang Hudyo. Di ba hindi kayo nakikihabilo sa amin? Sapagkat ang mga Hudyo nga po ay mababa ang tingin nila sa mga Samaritano. Pero ano po kaya ang ginawa ng Samaritanong ito na sa tingin ng mga lingkod ng Diyos, sila ay mga hindi banal, sila ay taong mga makasalanan, sila ay mababang tao. Ano po kaya ang makita natin sa kanya nung nakita ko niya yung taong ito na halos naghihingalo na. Sabi rito, nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Ano rin din siya'y nahabag? At dahil siya'y nahabag, anong ginawa niya? Lumapit siya, binusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian, saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop, dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. So anong ginawa niya? Nilapitan niya ito, binusan ng langis, ginamot niya, nilinis niya. So ginawa niya ng first aid itong taong ito para ang taong ito ay mabuhay pa at matulungan. At anong ginawa niya? At tinalian ito ang mga sugat, kaya niya tinatalian para hindi magdugo na at hindi madumihan, hindi siya ma-infeksyon. Tapos ano pang ginawa? Isinakay niya ang tao sa kanyang sinasakyang hayop at saan niya dinala niya sa bahay panuluyan at inalagaan doon. So ang Samaritanong ito na minamaliit ng mga lingkod ng Diyos noong unang panahon, ng mga Levita, ng mga saserdote, ang siya pong nagkaroon ng tunay na makitaan ng tunay na may pag-ibig sa kanyang puso, tunay na may habag sapagkat may kalakip na gawa yung kanyang ginawa. Tinulungan niya ito, binuhat niya, isinakay niya sa kanyang sasakyan at dinala sa isang bahay panuluyan at ito'y kanilang inalagaan. So nakita po natin na may kalakip na gawa yung kanyang pagkahabag sa taong ito. Bagamat ang Samaritano ay hindi po kinikilala ng mga tao noon, ng mga taong matataas noon, ng mga lingkod ng Diyos na sila ay mga anak ng Diyos. Kapag sila nga po ay Samaritano at hindi sila nakikihalubilo sa mga ito. So naroon po na talagang dinala sa bahay panuluyan at ito po ay kanilang ilagan. Siguro ito lang pinakain, binihisan nila at pinatulog nila ng maayos. At kinabukasan, verse 35, dumukot siya ng 2 denaryo, ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbalik. So talagang napakabuti ng Samaritanong ito. Kaya nga po, ang pamagat nito ay ang mabuting Samaritano. So, binagbigay pa siya ng pera doon sa bahay na pinagdala niya, bahay panuluyan. At inabilin pa niya na alagaan mo siyang mabuti. Siguro ang sinabi niya, alagaan mo siyang mabuti at gamutin mo mga sugat niya at hanggang sa siya'y gumaling. At pagbabalik ko, sabi niya, kung ano ang kakulangan ay babayaran ko sa aking pagbabalik. So hindi talaga niya pinabayan mula sa pagkakita niya doon sa taong iyon na nangangailangan ng tulong ay hindi niya pinabayaan hanggang ang taong ito ay kailangan makarecover at siya ay gumaling. At hindi siya nangihinayang nagastusan niya ang taong ito bagamat ang taong ito ay hindi niya kalahi o hindi niya kakilala ang taong ito. Sapagkat ang taong ito ay isang manlalakbay at siya ay isang Samaritano. O tinulungan po niya ang taong ito, hindi niya pinabayaan, hindi niya iniwan. So ito po yung hinihingi sa atin ng Panginoon ng bawat isa sa atin. Na kung may kakayanan po tayong tumulong, huwag po tayong manghinayang na tumulong, lalong-lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Sapagkat doon nga po makita sa atin na tayo nga isang mabuting Samaritano, kung tayo nga po ay marunong tayong maawa, tumulong sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Kung minsan, yan ay ipinapakita sa atin ng Panginoon ang mga taong iyan upang bigyan tayo ng pribilehiyo na gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Amen? At hindi naman tayo hihipuin ng Diyos
at ibibigay sa atin ng Panginoon at ipapakita sa atin namang ang taong iyon kung wala rin po tayong kakayanan tumulong. Kahit damit, kahit tubig, o kahit alcohol, betadine, anong pwede nating itulong, ay may kakayanan po tayo. Amen po. May kakayanan po tayong gawin ang mga bagay. Kung ano po yung kakayanan natin. Pero kasi ang taong ito, maari ang taong ito ay makwarta, mapera ang taong ito. Kaya sabi niya, sige, alagaan ninyo yan. At hanggang sa siya gumaling at sa aking pagbabalik, ay dadagdagan ko, babayaran ko ang lahat ng mga nagastos ninyo sa kanya. Kaya maari ang taong ito ay may pera. Yun yung kakayanan niya na pwede niyang na gumawa siya ng kabutihan sa taong ito na hinarang ng mga tulisan at binugbog at halos patay na nga nung iniwan. So binuhay po niya ang taong ito dahil nagkaroon talaga siya ng mabuting puso. Naahabag siya sa taong ito kaya tinulungan niya ang taong ito. At sabi pa po rito, sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? So, ang sabi ng Panginoon doon sa Iskriba, sino ngayon ang makitaan mo o ng pakikipagkapwa doon sa mga taong hinarang ng mga tulisan? Yung Levita ba? Yung sacerdote ba? O yung Samaritano? Sino ang tumulong sa kanya? Di ba ang Samaritano? So, ang makitaan natin na ng kabutihan, na may mabuting puso, na may pag-ibig siya, may habag sa kanyang kapwa, ay ang taong Samaritano. Siya po yung tumulong sa taong ito. Kaya ang sabi po rito, ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng Iskriba, sinabi sa kanya ni Jesus, sumayo ka at gayon din ang gawin mo. So anong sabi ng Panginoon? Kasi sumagot siya na ang nagpakita ng habag dito ay yung Samaritano. Kaya anong sabi ng Panginoon sa kanya? Sinabi sa kanya, humayo ka at gayon din ang gawin mo. So yun po ang utos sa atin ng Panginoon. Patuloy nating gawin kung anong pinapagawa sa atin ng Panginoon. Patuloy tayong humayo. Patuloy nating gampanan anumang ministry ang ibinibigay sa atin ng Panginoon sa kanyang iglesyang ito o saan man tayo ginagamit ng Panginoon. At patuloy na gawin natin yung ginawa ng mabuting Samaritano. Dapat maging ganun po tayo, maging katulad po tayo, maging good Samaritan po tayo sa ating kapwa. Sapagkat yun po ang utos ng Diyos. At pag ginawa natin yun, tunay nga na tayo ay mga anak ng Diyos. Tunay nga na tayo ay mga lingkod ng Panginoon. Pero kung wala tayong ganitong katangian, kahit anong galing po natin na sa paglilingkod sa Panginoon sa mga bagay na espiritual ay hindi po tayo maging epektibo. Amen? Sapagkat hindi po makita sa atin na tayo ay may pag-ibig, may pagmamalasakit at may pagkahabag sa ating kapwa. Palakpakan po natin ang Panginoon. At magandang umaga po sa ating lahat. Nawa po yung ating napag-aralan ay naging pagpapala po sa bawat isa sa atin. So dapat po maging good Samaritan po tayo. Amen po? Muli nating palakpakan ng Panginoon.